Alright, so good morning po sa inyo. Dito ako naman nalulungkot kasi eto ho sa alam ko etong pangyayaring ito somewhere in San Miguel, Bulacan. Yung mga kababayan natin bandang sa mga probinsya, yung mga nagtatanim ng palay, no? Dumadaing po sila. Pababa ng pababa kasi yung tawad, yung touring ng mga traders sa kanilang mga palay. At eto ho ang masaklap. Dinadahilan po ngayon ng mga ito yung 20 pesos na BBM rice. Yan. At kaya rin daw po nalulugi yung mga nagtitinda ng bigas dahil po sa BBM rice na 20 pesos ang kilo, merong 29, diba? Merong 30, yan daw po. Ano magagawa natin? Kinakailangan ng gobyernong siguraduhin po na affordable ang presyo ng pangunahing bilihin, lalo na nitong bigas. Diba? Halos lahat ng mga Pilipino kumakain ng bigas. Ginagawang kanin, niluluto. So, ang ginawa ho nitong mga magsasaka, syempre siguro may pera sila, pambili ng palay, may taniman, no, ang kiskisan ng palay ngayon madali na. May nabibili ng makina. Tapos may nabibili na ring mga para maisako mo, matahi. Meron na rin na hindi kinakailangan ng napakalaking lugar, hindi katulad nung araw, 'di ba? Na merong mahabang pinaka parang fan belt. Tapos ang haba-haba nung lugar na paglalagyan, ang laki-laki, aakyat ka pa sa taas, ibubuhos mo pa sa second floor yung palay, di ba? Tapos ang daming pila-pila mga balding nahuhulugan ng mga ipa, ng mga darak. Ngayon, hindi na, napaka-simplified na. So, ito ho yung video nung sinita sila eh. Yan. Bawal niya, pinapatay niya yung mga negosyante dito. Oo. Dapat yung ginagawa yan. Magkanong benta nila niyan? 760 for 25 kilo. So 25 kilos, ibig sabihin nasa 30 pesos ang isang kilo ng binibenta nilang bigas. Meron ba kayong sa inyo na lang, alis na po. Pwede. Pwede kaso niya. Pwede ba kayo? Kakasuhan eh. Anong kakaso niyo, Mayor? Economic sabotage. Pero yung mga hoarders, hindi nyo tinatrabaho. Diba? Dapat yun ang binabakbakan ng mga LGU. Yung mga hoarders ng bigas, mga nagko-control ng paglabas ng supply. Bakit hino-hoarding? Under the law of supply and demand. Pag maraming supply, mababa presyo. Kapag kontrolado, utay-utay ang lababa ng supply, diba? Mataas ang demand, maibibenta ng mahal. Ako silang perfect situation. Ito yung namin. Sir, explain nga lang yung bigas niyo. Sir, yun natin mo. Kalahulan nyo yung mga kababayan ko rito. Wala na kami mabenta ng bigas sa palengke. Pag mga reklamo na kasama sa inyo. Paano kayo nakapagbibenta ng ganyan? Alam nyo, naiintindihan ko yung mayor dito na kailangan niya rin pong tignan yung interest ng mga nagtitinda. Yung mga nangungupahan, yung mga, di ba, may mga install, yan. Kaya rin niya kailangan timbangin na balanse po, na kumikita rin yung mga yon. Ang problema po kasi rito, ang may diferensya rito po, is the national government. Okay? Sabihin niyo na naman, grabe ka, BBM vlogger ka ba talaga? Bakit sinisisi mo ang national government? Ganun po talaga eh. National government po talagang may kasalanan eh. Sabi nga, tingnan mo ang ganda ng sinabi ni PBBM dito nagkakamali, April lang ito. Presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke. Ibig sabihin, kahit na anong presyo, gawin yung 25, gawin nilang 20 pesos, hindi po magbabago ang pagbili ng gobyerno ng NFA ng palay, ang presyo. Magkano po, boss? Hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Okay. Hindi namin ibababa, hindi namin ibababa ang buying price
Ano ngayon, 19 to 23? 23. Oo. Sa sa 23 yung tuyo. sa dry. Oo. So sa basa 18 po. 18 ang pagbili. Hindi na yan bababa dyan. At 'Di ba? Hindi na ang ganda ng presyuhan, 'di ba? Pero ano yung nirereklamo ng mga magsasaka? Kagaya dun sa video na yun, babanggitin diyan kalaunan. Yung napilitan na kaming magtinda nito rito Kasi tinatawaran ng palay namin ng 8 O di gumawa sila ng paraan, 'di ba? Oh. kung kakayanin pa natin, titignan natin kung ano pa. Pero hindi 'Yon. Okay? Ngayon, bakit hindi po nararamdaman niya ng mga magsasaka ang presyo ng 18 pesos pagbasa ang palay at 23 pesos kapag tuyo ang palay? Imagine, sinasubsidy po ng gobyerno. Kasi tignan nyo, nakakapagbenta sila ng 20 pesos. Bakit? Nasaan ang disconnect dito? Anong problema? Walang iba kung hindi po yung ating umiiral na batas na pinaamyendahan ni PBBM, ang Rice Tarification Law, na nag-ipit sa gobyerno na hindi makagalaw, makontrol ang supply ng daloy ng bigas sa merkado. Umaasa ang gobyerno, tagabigay na lamang sila ng importation approval. Pero pagdating po sa pag-i-import, pag-aangkat at pag-dispose ng supply nito, wala na po silang control. Yung monitoring, anak ng potsa, kalokohan yung monitoring na yan sa tindi ng korupsyon ng halos lahat ng mga tao ng gobyerno, baliwala ang monitoring na yan. Nadodoktor nga ang medico legal Ay nga police report yan pa kaya. Di ba? So ngayon, eto ang under ng batas na yan, ng Rice Tarification Law, Padilla, makinig ka, na batas po ni Duterte, na inauthor ni Cynthia Villar pagkatapos noong 2018 na magkaroon tang presyo ng kada kilo ng bigas si Duterte ng umaabot ng 80 to 90 pesos kada kilo. Sa ibang mga lugar, mga iba't ibang lugar ng Pilipinas, lalo na doon sa kanila sa Mindanao. So ano ho ang nangyari? Yun po ay artificial na kakulangan lamang ng supply dahil nga po sa mga hoarders. Imbis na yung mga hoarders, pinagpapatay nila, hindi po. Binaby nila at gumawa ng batas na kanyang pinirmahan agad na nagbibigay ng karapatan sa mga pribado na mag-angkat ng bigas. So, nakadepende na po ang mga bituka natin mula noon sa mga private importers. Ang nasa batas doon, ang mga magsasaka, ang local farmers natin ay bibilhin po ang bigas nila o ang palay nila ng NFA. Ganun po naman yung nakalagay. May naalala pa ako. Ang sabi noon, and I'm sure narinig nyo rin to kay PBBM unless nandun kayo sa stage of denial, ang sabi niya, kailangang mawala yung mga middleman. Na ang puhunan ay laway-laway lamang. Diba? Campaign period yan. At saka yung 20 pesos na bigas hindi niya pinangako. Ang narinig ko po sa kanya naman din palagi, yung mawala na yung mga yung maski nung presidente na siya, mawala na yung mga middleman na yan, na ang puhunan laway-laway lamang, yung mga traders na nambabarat sa mga magsasaka, mga nagsasamantala. Ganon. Diba? Ang gagawin kasi dyan ng mga importer, pagdating ng bigas dito, eksakto sa panahon ng anihan, ano gagawin ng magsasaka? Mataas ang supply ng palay. Ng palay, maraming bagong ani, mataas ang supply ng bigas sa merkado. So, mapapabagsak nila ang presyo nito. Tawad, sagad hanggang buto. Now, under the law, ng Rice Tarification Law, ito pong NFA ang buyer. Pero, nung nakarang linggo lang,
Ang sabi, nakarating ba nakarambuan? Ang sabi ng NFA, hindi na kami makakapamili muna ng mga palay sa inyo sapagkat puno na ang aming bodega. Bakit po napunuan ng bodega ng NFA? Ha? Bakit napunuan? Good job na binibili po nila talaga ngayon, religiously ginagawa nila nitong panahon ni PBBM. Pero bakit hindi po, bakit po nangyayaring napupunuan? Alam nyo ba, yung mga palay, yung mga bigas ng NFA, ang bagsakan po niyan hindi po palengke. Kaya walang NFA rice nung pagpasok ni PBBM sa palengke mula noong 2019. Ang bagsakan po ng mga bigas ng NFA, yan po ay ginagawang pang-relief operation po. Mga panahon ng mga kalamidad, pambigay. Yan din po yung kinukuha ng mga politiko na ginagamit nilang pang-ayuda sa mga nasusunugan sa lugar nila. Sila yung mga kumukuha dyan. So, ibig sabihin, nagiging limitado po masyado ang pag-dispose ng NFA ng mga nabili nila. Sino po ang may kasalanan? Ang dapat sisihin, yung rice tarification law. Kasi ang rice tarification law, hindi sila pinagbibenta na ng bigas sa merkado. Etong si NFA. Unlike nung panahon ni Pinoy, nakakabili pa kami ng bigas ng NFA. Pag bumili ka nga lang ng mga bandang 27 pesos noon, may bukbok na yon. Yun yung nagsasapot-sapot na. Ganun dati. Diba? Yun ang problema natin. Nahinarang na naman po yan ni Cynthia Villar nitong 19th Congress. Kaya wala pong nangyari. Tinabaho ng House of Representatives, masunurin ng mga kongresista Very productive yung mga yan Nagre-range sila ng up to 100% accomplishments Pero etong Senate ang sobrang bagal. Pag hindi nagustuhan ng chairperson ng committee, hindi po uusad ang panukalang batas. Regardless na yan ay i-certify pa ng presidente, dadaan pa rin po yan ng normal processes. Wala pong shortcut. Diba? Kaya lang, kapag inayawan, biktima ka ng committee chairperson. Bullshit. Diba? Kaya hindi sila makabili. So itong mga magsasaka, anong gagawin nila? Ipapaubaya nila? Ginastosan nila ng naglalaro daw po ng mga 13 pesos, 15 pesos ang production ng kada kilo ng palay. Tapos ibibenta nila ng 8, tapos sasabihin yung hindi kami kumikita na yung binibenta ng gobyerno, yung mga buyer doon na bumibili sa sa BBM rice. So meron pong hindi balancing nangyayari dito ngayon. 'Di ba? Yung mga nagbebenta po ng bigas sa mga palengke, ng mga commercial rice, bumibili lang rin po 'yan sa mga importers. 'Di ba? Alam niyo para sa akin, eto kahit hindi po naaamyendahan pa yung rice tarification law. Ang pinagbabawalan lang naman po ng rice tarification law, hinaharang nito si NFA na mag-dispose ng bigas sa palengke. Pero hindi po nito pinagbabawalan, hindi po nito tinatalian ang mga magsasaka na magbenta ng kanilang palay sa ibang tao. 'Di ba? So ang gawin po dapat nila ay ganire. Yung mga magsasaka may kooperatiba, mabuti may mga pinatayo na rin mga storage facility si PBBM, 'di ba? May mga kiskisa nang nabibili na maliit lang, hindi spacious. So sila na rin ang magsako ng kanilang mga bigas. Tapos sila na ngayon ang magbenta doon sa mga nagtitinda sa mga palengke. Yung mga distributors doon. 'Di ba? Yung mga dealers, hayaan mo nang mawala ng trabaho. Yan po yung mga salot diyan. Laway-laway lamang po. Laway lang ang puhunan nila. 'Di ba? So yung mga nagtitinda, halimbawa si Aling Tekla sa inyo, may bumibili pa roon sa sa pribado, sa importer kila Mokleng. Hindi na siya bibili kay Mokleng. Bibili na siya ngayon
kay Magsa. Oh, kay Mr. Saka. Oh, ganun na po dapat. O kaya doon sa kooperatiba ni na Mr. Magsa Saka. 'Di ba? Dapat po ganun, tinutulungan po yan dapat ng LGU. At ang Department of Agriculture natin, dapat po yan tinututukan nila. Yan ang dapat na ginagawa nila. Bigyan nila kung ayaw nila ng ganyan, bigyan nyo ng pwesto yung mga magsasaka doon sa public market. Huwag nyo nang singilin para sa kooperatiba ng mga magsasaka. Diyan magtinda sila. Local production ng mga palay, mabigas natin, bago. Versus doon sa mga imported. So kung pipiliin ng mga Pilipino yung presyo ng local natin, o sabihin man natin, pagpantayin natin ang presyo ng imported at saka ng local. 'Di ba? Tapos pag naubusan na ng supply na mapagkukunan itong mga nagbibenta ng commercial galing sa importation, 'di ba? Sa kanila nakukuha sa mga local na magsasaka na natin. Dapat po ganun. 'Di ba? Oh. Baka gawin ni Kiko. Baka witch hunter lang siya, secretary ng Agri. Kahit anong gawin ng gobyerno sa mga magsasaka, hindi pa rin magiging maayos ang kanilang buhay kasi yung mga leader na binibigyan ng pataba at ng binhing palay binibenta nila sa halip na ipamahagi. 'Di ba? Isa pa yan, dapat yan hindi pinipikitan ng mata, hindi tinatalikuran, 'di ba? Ng mga taga Department of Agriculture. At lalo na po ng LGU, i-persecute ninyo yung tao na i-report nila. At dapat pag-report, anonymous. Tapos, matyagan, di ba? Para mapatunayan talaga in so many circumstances na totoo nga yung report. Pero hindi napapahamak yung unang nag-report. Kasi ang tatayo na sa korte, iyang tao na ng gobyerno na nakakatransaksyon niya, na nakakakita sa kanya. Ibig sabihin, yung mga perpetrators, hindi nila akalain na yung kanilang katransaksyon na ay ahensya na pala ng gobyerno. 'Di ba? So yun po yung mga kakulangan pa ng ating national government dyan. Ang dami mga nag-PPM po sa akin, mga subscriber natin, iba mga DDS pa. Sabi ko nga, ba't sa akin pa kayo nag-PPM? Sabay mumurahin nyo lang rin ako ng, hoy gago! Sabihan mo ang presidente mong bangag. Yung presyo ng bigas namin, anong palay namin, tinatawaran ng 8. Reply ko naman, syempre, ayoko nga. Minura mo ko eh. 'Di ba? Merong iba na, JDB, baka naman pwedeng parating mo sa ating Pangulo. Sabi ko, alam nyo kung ang presidente, barkada ko lang eh. Hindi nga ako nakakalapit yan eh. Na inaasahan na lang po natin, i-content ko po ito. Sabi ko, para humapanood nila dahil alam ko nanonood sila ng mga content sa mga vlogger. Naway makarating sa Pangulo. 'Di ba? Sabi ni Konichiwa, sa totoo lang sarap ng bigas na kanin na bagong ani, walang panama sa lasa ng mga imported rice. Di ba? Baka gawin ni Kiko, ito nabasan pa natin to. Magsasaka ako boss, hindi pwede na sila ang magbenta sa mga tindahan ng bigas. Hindi ka magsasaka, hindi mo alam proseso dito. Yun ang problema sa atin eh. 'Di ba? Nakatali po yung inyong isipan sa ganon. Ang tanong ito, paano ka matutulungan ng gobyerno? 'Di ba? Paano ka matutulungan kung nakatali ka doon? Yun ang kailangan doon mabago eh. 'Di ba? Kailangang mabago. Na dapat sa inyo na nanggagaling ang supply ng bigas na binebenta sa mga palengke. Hindi na yung mga nagtitinda sa palengke ay kukuha pa sa mga imported. 'Di ba? Dapat ganon. Kasi nga ang NFA hindi mapagkunan ng bigas eh. Hindi makapag-supply. 'Di ba? Dahil po nakatali sila diyan sa rice tarification law ni Digong. Isa pa yan. 'Di ba? Yung mga traders nakakapambarat kasi yung iba naman kasing mga magsasaka, 'di ba?
Lahat na utang na ng utang. Dapat kapag hindi makakapagtanim ng hindi mangungutang, tapos matatantya nila, nababaratin lang sila, pinagod lang sila, eh wag na magtanim, iba na itanim nyo. 'Di ba? Iba na tanim nyo. Yung talagang mapapakinabangan, yung mga hindi kailangan na na may mga traders diyan, 'di ba? Dapat gano'n. Sinasuggest naman ni PBBM 'yan eh. Hmm. Okay? So yun lang. Nakakaawa ho kasi itong mga magsasaka eh. Sariling hanip po namin. Baka, hindi siguro. Kawawa yung mga pupang hindi pa tama nakatutulong kayo kayo. Pero yung mga negosyante, stall owner na ngayon ang hanap po dito, pinatay ko. Sige mo, alis na lang po kami ngayon. Dito ka sa amin, alam nyo, dapat ito lang suggestion ko ha. No? Dumirekta kayo sa masa. Paano yun? Online. Online, mga magsasaka. Yung farmer dito, i-online nyo po. Diba? Pwede kayong mag-create ng TikTok shop o kaya naman sa Lazada, sa Shopee o ganun. Tapos dalhin nyo yung mga supply nyo ng mga palay, ng mga bigas dito sa Metro Manila para pwedeng i-online, kunin ng mga riders. Kung meron kayong sariling riders, mas maganda yun. Diba? Kailangan po nating baguhin ang sistema na pumapatay sa mga magsasaka. Okay? Nang sa ganon, yun pong mga uri na kumikita na hindi naman napuputikan ng mga kamay ay sumunod sa tama ng proseso. At mabawasan na rin yung importation natin. Yung importation natin ang pumapatay sa mga magsasaka. Tanim kayo ng tanim. Dadating yung mga bigas na in-import panahon ng anihan. Pag magbebenta na kayo ng palay, babaratin kayo dahil kung hindi kayo baon sa utang kay trader, ang mangyayari naman dahil po sa law of supply and demand, abundant ang supply. 'Di ba? So babaratin kayo. Sabi ni Jody, farmers sa Pinas hirap. Dito sa Japan, ang farmers ang may pera. Correct. Hindi po. Sa ibang panig din ng mundo. Sa US, dun sa Europa, ganun din. Dito lang sa Pilipinas, baliktad. Diba? Nakakaawa talaga sila sir kapatid. Kasi kapag taniman ang mahalang mga puhunan, kapag harvest time, ang mura ng presyo ng palay, lalo na kapag dinaanan ng bagyo, bagsak presyo. Correct. Diba? Dapat yung ibang magsasaka sa probinsya, magtayo sila ng kooperatiba. Yan nga pinalakas ni PBBM Cooperative. Correct. Wala, hindi na po uubra kasi yung dati, yung meron tayong, yung sa FTI. Wala na, hindi na uubra ngayon yung ganun eh. Wala na tayong ganun ngayon eh. Kapiranggot na lang yung lote, nabenta na ng mga nakaraang admin. Ang magagawa na lang po rito kung ano yung available, localized po. 'Di ba? Magbenta kayo online sa inyo kukuha yung yung mga buyer ng bigas. Direkta na sa inyo, may makakapigil pa ba doon? Hindi nyo na kailangang ikarga sa truck ng ganyan na delikado buhay nyo. I-online nyo na. Di ba ho? What do you think? Suggestion ko po yan sa mga farmers. At pag nag-create ito ng kagutuman doon sa mga traders, magsusumbong yan sa gobyerno. Yun po yung sabihin nyo. Kami na direktang nagbibenta kasi kami binabarat, kami nagpagod, kami naputikan, kami naghirap. Tapos ang importer, aaprubahan ng gobyerno yung request. Tapos ang dating ng palay rito 1 to 2 months. Pagdating dito, anihan na namin. Tapos bentahan ng palay namin, babaratin kami. 'Di ba? Walang katarungan. Tayo ngayon ang gumawa ng katarungan. Hindi kailangang magpasailalim sa umiiral na sistema kung hindi po naman ito balanse sa lahat. Okay? Dapat ang mga sistema, lahat po ng kabahagi dito ay nakikinabang ng tama. Para wala hong agrabyado, walang kawawa. Kung di nila tinangkilik ang mga middleman, di rin magtatagumpay ang mga yan. That's correct. 'Di ba? So avoid the middleman.
do my suggestion. Katulad na lang yung mga taga Nueva Ecija. Nung panahon ng 700 pesos ang kilo ng sibuyas dito at inabot ng 1 taon bago na-resolve yan ng Marcos administration. Mariosep. Suggestion ko rin, di ba, ganito? Kuha kayo ng sasakyan, yung LGU nyo, yung barangay, yung mayor. Grab kayong sasakyan, kayo magbenta sa mga malalaking pamilihan. Total, walang supply yung traders eh. Kayo ang may supply, kayo ang magbenta. Ano hong feedback sa akin? JDB, first time na nangyari. Ang mga magsasaka namin dito sa Nueva Ecija, ang hatian nila, milyones. Yung lolo ko, ang parte niya 1.8 million. Diba? Samantalang yung iba doon sa kanila, sa lugar nila, nagpakamatay na dahil sa depression sa pagkalugi sa sibuyas. Pero nung ginawa ng iba yung suggestion ko, paldo. Meron pa sa Ilocos. Hindi po kailangan palaging natatangkilikin nyo ang mga traders. Okay? Hindi nyo sila kasama sa pagtatanim. Susulpot lang yung mga yan. Diba? At saka maging maging masinop din po sa pagtitipid para sa pagtatanim, mga abono, may pondo pa kayo. At pag-aralan din yung natural na proseso ng mga abono. Ang sibuyas nga, sabi, hindi nga kailangan ng abono eh. Diba? Hindi katulad ng palay. Yung mga tanlad pala, may malaki ring kumikita sa ganyan. Yung lemongrass. Yeah, 'di ba? Direct transaction. Uso ng internet ngayon, uso na ang rider. Like for example in Batangas, sa atin sa Batangas, meron tayong tinatawag na pabiligo. 'Di ba? Taas ang kamay ng mga taga Batangas. Taas ang kamay, 'di ba? Meron pabiligo. Umorder ka, di-deliver nila sa iyo. Abonohan nila yung pambili. Tapos dadalhin sa iyo. May makakasita pa ba doon na, "Hoy, ba't may dala kang bigas?" Bakit? Bawal ba? May nagpabili sa akin? 'Di ba? Ayan Lalamove is the key, mga farmers. Yung may mga karag-karag ng jeepney dyan, pwedeng mabuhay yan. I-rehistro sa Lalamove. Para kayo mag-deliver. Wag lang sana mauwi sa Lalamove. 'Di ba ho? Okay. Yun lang po. Iwan natin to. Kawawa naman sila. Nasita pa. Diba? Hindi naman niya napahamak yung tao na yon. Actually, yung mayor na pinanggalingan nitong nagtitinda, sabi niya, kapag ka, doon mo gawin, subukan mong gawin yan doon. Kinaparing pagalitan din kayo. Sabi niya, hindi po, kapitbahay nga namin si mayor eh. Okay? Kailangan ng gobyerno ayusin ang sistema. Baka may iiyak na naman, sabihin nyo, akala ko ba BBM vlogger ka? Bakit pinupuna mo gobyerno? Huwag na kayo manood. Hindi po ako ganun. Okay? Nakasupport ako sa ating pamahalaan dahil hindi po ako binabayaran nila. Bagkus sinusunod ko ang nasa Biblia. Igalang ang pamahalaan. So kung tuligsain ko ang gobyerno nang wala sa hulog, mali naman yun, lalo na yung ating Pangulo. Pero kung nakikita naman natin pong may mali, di ba? Punahin natin in a constructive way. Hindi naman po katulad ng pagpuna ng mga komunista na, Diyos ko po, di ba? Kulang na lang hingiin yung gusto nila tapos walang alternative na solusyon. Ito, asawa ng pinsan ko, 60K puhunan sa 1 hectare na pagbentahan 31K lang. Laki nga ng lugi, di ba? 7 to 8 pesos lang ang palay. Pero kung gano'n ang gawin po nila sa susunod, di ba? Sa tingin nyo, di kaya kayo babawi? Baka yung 60K na puhunan na yan, hindi lang po yan kumita ng 100%. Baka dumoble pa, di ba? Ganun. Lalo na kapag panahon po, ito lang yan maganda may stock kayo. Para kapag dating ng panahon ng artificial lack of supply dahil sa hoarding, pag namamayagpag ang hoarding, nagmamahal ang presyo ng mga bigas sa palengke, saka kayo ngayon magbenta. Diba yung mga stock ninyo?
Hindi naman kayo makakasuhan ng hoarding eh. Bakit? Sarili nyo yun eh. 'Di ba? Wala naman kayong obligasyon na yung stock ninyong palay o bigas iibenta nyo sa merkado. Wala naman kayong ganun eh. Oh, sarili nyo yun, personal nyo yun eh. 'Di ba? Oh, dinidispose nyo nga kasi para makatulong kayo sa supply. Oh, ganun lang 'yan, para-paraan. 'Di ba? Terrible nga eh, 7 to 8 pesos. Di marami mas makataga-Cagayan lang. Oh, yan ang mini-message sa akin. Okay, so buyers na po muna ha.